Pwesto ng bahay na hindi dapat paglagyan ng pera dahil maaaring malasing ka ng husto. Ngayong 2025, mayroong mga lugar sa tahanan na hindi mo po pwedeng paglagyan ng cash register mo o lagayan mo ng pera dahil grabing kamalasan ang maidudulot nito kapag nailagay mo yan sa mga area na ito. At pag-uusapan na rin natin, 4 na lugar din sa tahanan mo na mayroong hatid na swerte para ngayong 2025. At paano nga ba ninyo i-activate ang inyong mga wealth jar? Ito po yung mayroong asukal, asin, tubig, bigas, at coins, at maging ang bulak. Paano i-activate yung mga wealth jar natin? I-activate po yan bago pa mag-Chinese New Year. So, ang Chinese New Year po ay January 29. At ang epekto ng flying star po ay February 4 pa mararamdaman. Kaya't doon sa mga hindi nakagawa or hindi nakapagsabit ng lucky charms, pwede pa po kayong gumawa. Swerte po. Swerteng panahon pa po hanggat hindi pa pumapasok ang Chinese New Year. At para naman po sa comment ni Ma'am, tungkol po sa pagbubukas ng negosyo ng January 1 kung ito ba ay swerte. Pagdating po sa pagbubukas ng negosyo, pwede po kayong magbukas ng negosyo anumang buwan, anumang araw, basta ang pakiramdam ninyo ito ay swerte para sa inyo, pwede po yun. Ngunit dapat po ninyong isaalang-alang din ang ghost month. So iwasan po ang pagbubukas ng negosyo kapag nagaganap or panahon na ng ghost month. Sapagkat kung magbubukas kayo ng negosyo anumang buwan, anumang araw, pwede naman kayong maglagay dyan ng mga wealth enhancers sa tindahan ninyo. Pwede po yun para mas ma-activate yung tindahan ninyo at mas makaakit ito ng swerte. Pwede pong gawin yun. Kaya kung nararamdaman mo na swerte yung mga araw na yan or buwan na yan, pwede po yun. O kung nais mo naman magpa-reading ka para sa specific na swerteng panahon mo, pwede rin po yun. Kung may nakikita kayong negosyo na kabubukas pa lang, wala pang 1 taon or less than 6 months, nagsara na, maaari pong na-activate niya yung mga malas na area sa loob ng tindahan niya. So, dito po, pwede kang magbukas anumang araw, anumang buwan, iwasan mo lamang ang ghost month at titingnan mo rin ang malas na area. Huwag mong ilagay doon ang cash register mo para po hindi ito magdulot ng kamalasan sa inyo. At para naman po sa ating mga wealth jar, paano ito i-activate bago mag-Chinese New Year? Pwede po itong i-activate at pwede ring hindi na. Pero ilagay ninyo ito sa swerteng area. Pwede pong hindi na ninyo yan lagyan ng bagay na ito para ma-activate sapagkat ma-activate na yan pag nilagay mo sa swerteng area. Pero mas maigi kung magagawa mo ito. Para naman po sa comment ni Ma'am tungkol po doon sa hindi nakagawa ng pampaswerte o mga wealth ritual ng bagong taon, meron pa po tayong Chinese New Year. Ito po ay magaganap ng January 29. Pwede pa po kayong gumawa. At kung saan mabibili ang luck coin, ito po ay mabibili sa online. At mamaya po tatalakayin ko rin kung gaano kahalaga ang luck coin ngayong 2025. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Happy New Year po sa inyo lahat at maraming salamat po sa panonood. Isa sa pinakamalas na area sa tahanan ninyo na hindi ninyo po pwedeng paglagyan ng pera o ng cash register ninyo dahil maaari pong magdulot ng grabing kamalasan ay ang North area. Ang North area po ang may kinalaman sa mga perang kinikita natin mula sa ating mga negosyo, maging ang mga sweldo mula sa pagtatrabaho. Napakahalaga po ng North area pero ngayong 2025, maaari itong magdulot ng kamalasan sa atin kapag dito ninyo nilagay ang cash register ninyo o ang lagayan ninyo ng pera. Maaari pong ma-activate ng mga tunog ng coins o ng barya yung inauspicious flying star na umuukupa sa area na ito. So, pinaka iniiwasang ilagay ito ngayong taon. Ngayong 2025 po,
iwasang ilagay ang pera sa North area. At kaya po tinalakay ko ang paggamit ng lock coin sa inyong mga wallet. Kailangan po meron tayong lock coin sapagkat mayroong inauspicious energies o flying star na umuukupa sa lugar na isa sa pinagmumulan ng mga wealth natin. Para po hindi tayo masyadong maapektuhan na dulot ng mga negative energies, kaya tayo gumagamit ng lock coin. Kailangan po mayroong mantra na yung gagamitin natin dito sapagkat matindi po ang epekto ng lost star sa North area ngayong 2025. At ito ay mararamdaman ninyo sa February 4. So February 4 po mararamdaman ang epekto ng flying star. Mura lang po ang lock coin. Gumamit po kayo ng lock coin. Ilagay ninyo sa bag ninyo, cash register, wallet ninyo o sa mga pinaglalagyan ninyo ng pera. Para po maproteksyonan ka ng mga syllable na nakasulat dyan. Murang-mura lang po yan. Pwede ninyong mabili yan sa online o kung saan Feng store man kayo bibili, meron sila niyan. At pure po para sa North area. Pwede kayong maglagay dyan ng water element. Pero hindi po dapat gumagalaw. Pwede rin maglagay ng salt pure. Pwede rin kurtina na blue. Pero iwasan po na madidisturb ng husto yung area. Kabilang din po sa mga malas na area na hindi dapat ninyo paglagyan ng pera dahil meron din po mga umuukupa ng mga negative energies ay ang mga lugar sa tahanan natin, northeast, center, northwest, at yung binanggit ko na north area. So iwasan po ang paglalagay ng cash register o kaperahan ninyo o yung pera ninyo sa mga lugar na yan. Dahil maaari po yan magdulot ng kamalasan sa inyo. At paano nga ba ninyo i-activate yung mga wealth jars na meron na kayo? So para po doon sa mga wala pang wealth jar, simple lang po ang paggawa niyan. Kumuha ka lang ng garapon na may takip at piliin mo po yung garapon na glass. Glass po ang piliin mo. Lagyan mo ng bigas, lagyan mo ng asin, pwedeng lagyan ng asukal, coins, bulak, at tubig. So, pwede kang gumawa ng 3 or 4 niyan, depende sa nais mo, pareho pa rin po ang epekto niyan. At ito po ay i-activate natin. Paraan po ng pag-activate sa ating mga wealth jars. Pwede pong talian ng red ribbon yan, isa-isa. Talian niyo po ng red ribbon para ma-activate yung ating mga wealth jars. Ngayon, kung wala po kayong red ribbon, pwede pa rin ma-activate yan, ilagay nyo lamang sa pinakamaswerteng area. So, alamin nyo po kung nasaan yung lucky area kada taon, or ngayon po, 2025, merong pinakamaswerteng area para sa mga wealth jars. Doon nyo po ilagay yan para ito ay ma-activate para sa buong taon. Ngunit, kung halimbawa po na ang tahanan ninyo ay diretso na at hindi ninyo mahanap yung area na kung saan yung swerte, malaki ang tulong ng pag-activate dito. Kaya tinatalian natin ng red ribbon yan para po doon sa mga tao na hindi nila mahanap yung area dahil maaaring ang tahanan nila ay diretso na. So po pwede mong talian na lang yan ng red ribbon at ilagay mo sa area na kung saan pwede mong ipatong yan nang hindi magagalaw. Kaya po ina-activate yung ating mga wealth jars. 4 na pinakamaswerteng area sa tahanan natin ngayong 2025 at po pwedeng dito mo ilagay ang cash register mo o ang pera mo. Unang-una po, southeast area. Kung meron kang aquarium, dito mo ilagay. Meron kang fountain, dito mo ilagay. Southeast area po, isa sa pinakamaswerte. Ganon din po ang east area, south area, at southwest area. Itong mga lugar na to, pwede kang maglagay ng mga money enhancers dito, mga lucky charms, o yung mga wealth jars na ginawa natin or ginawa ninyo o kung meron na kayo, pwedeng ilagay sa mga area na yan. Pinakamahusay na area po para sa ating wealth jars, southeast area. Ngayong 2025, isa sa pinakamaswerteng area para sa mga wealth enhancers, southeast area.
Kung hindi po pwede yung area na yan, pwede kang pumunta sa south, doon mo ilagay. Sa southwest, pwede mo ilagay. At sa east, pwede mo ring ilagay. So kung alin man yung po pwede sa tahanan mo, pwedeng doon mo ilagay o pwedeng lagyan mo lahat yan. Ngayon, kung ang lahat ng area na yan ay makikita sa tahanan mo, pwede mong i-activate ang mga yan gamit ang mga ito. Southeast area po ay pwedeng ma-activate ng water feature. So kung meron ka aquarium, fountain, pwede mo pong ilagay sa southeast area ngayong 2025 yan. So ang epekto ng Flying Star ulit ay February 4 po. So pwede mong ilagay bago mag-February 4. At sa east area po, pwede maglagay ng halaman o mga money plants. At sa south area, para ma-activate yung swerteng flying star na nandyan, pwedeng maglagay po ng mga earth elements. So, pwedeng maglagay ng ceramics, paso, or anumang mga bagay na gawa po sa earth elements. Pwede po yun. At sa southwest area po, pwedeng maglagay ng mga money enhancers din sa area na yan. So, kung alin man po yung po pwede o kung alin man po yung makikita ninyo sa compass, sa area ninyo, sa tahanan ninyo, doon mo po ilagay yung mga money enhancers mo. Pwede po yun.